Apektado ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Abril. Madalas nating marinig na ang bawat umaga ay panibagong simula. Isang panibagong pagkakataon, isang panibagong pag-asa. Ngunit para sa maraming Pilipino, ang pagsikat ng araw ay hindi lamang hudyat ng panibagong simula. Isa rin itong paalala ng mga responsibilidad na muling haharapin at mga gastusing muli namang kailangang pagkasyahin. Sa maraming tahanan, ganito nagsisimula ang umaga. Tahimik, payak, halos walang pinagkaiba sa kahapon. Mga gawaing paulit-ulit nang naging bahagi ng buhay. Pagliligpit ng bahay, paghahanda, paglabas ng tahanan, dala ang pag-asang maitawid ang panibago namang araw. Dahil sa maraming Pilipino, ang tunay na hamon ay hindi kung paano sisimulan ang araw, kundi kung paano ito matatapos nang may sapat pa ring maihain sa hapag-kainan. Siya si Chinny, isa lamang siyang ordinaryong estudyante, tulad ng maraming kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Ngunit bago pa man niya isipin ang mga pangarap na iyon, may mga pangangailangan muna siyang kailangang unahin. Mga bagay na tila ordinaryo lamang. Ngunit sa panahon ng patuloy na pagtaas ng mga presyong bilihin, unti-unti nang nagiging mabigat abutin. Kamusta naman po ang buhay mo bilang isang boarding house student? Ayos lang naman po. Nahihirapan lang mag-adjust ngayon dahil sobrang laki na ng presyo nung ngayon kaysa noon. Noong pumutok yung balita pagdating ng gumating yung gera, nagmahal kasi yung mga bilihinan katulad ng bigas tapos ng mga gasolina. Hindi na ang tanong ay kung ano ang gusto mong bilhin. Ang tanong na ngayon ay, ano pa ba ang kaya kong bilhin? May pagkakataon ba na kailangan mo magsakripisyo dahil sa kakulangan ng budget? Opo, minsan po talaga nagkulang yung mga budget para sa mga pangailangan namin sa araw-araw. Lalo na po kapag wala pong trabaho at kakunti lang po ang allowance. Kaya minsan yung mas priority na lang po talaga yung binibili ko. Kulang po talaga lalo na at kung nasa beach lang po ako. Ano ang unang binago mo sa paggastos mo? Unang binago ko syempre kung ano yung mas priority, yun lang inuuna ko. Tulad ng pagkain. Yun lang binibili ko dahil yun ang mas mahalaga kaysa sa ibang bagay. So, bilang estudyante, paano naka-aapekto ang inflation sa iyong pag-aaral? Bilang isang estudyante, malaki pa yung ang epekto nun sa akin bilang estudyante dahil syempre 300 lang yung allowance ko bawat linggo, tapos minsan wala pa. Kaya yun, mas malaki talaga yung epekto nun. Sa kabila ng lahat ng ito, ano yung mga natutunan mo sa inflation? Natutunan ko dito na magtipid. Siyempre dati nung nasa bahay pa ako, magulang ko pa yung yung problema sa gastos. Ngayon ako na pinag-aaralan ko na kung paano mag-budget ng aking pera, ng allowance ko. Sapagkat sa bawat paglabas ng bahay, hindi na ang tanong ay kung ano ang gusto mong bilhin. Ang tanong na ngayon ay, ano pa ba ang kaya kong bilhin? Sa bawat pagpunta sa tindahan, hindi lamang listahan ng bibilhin ang dala niya, kundi ang tahimik na pag-asang sana sapat na ang perang nasa kanyang bulsa. Ano yung mga dahilan mo kung bakit patuloy ka pa rin lumalaban sa buhay? Siyempre, kailangan kong lumaban sa buhay dahil may umaasa pa sa akin na bata na nasa bahay, maliit pa na anak ko. At kailangan ko
maging successful sa buhay dahil syempre ngayon mahal na ang mga bilihin. O what if pa kaya pag nagtagal na, mas lalo pang mamahal yung bilihin. Tapos para kapag may bibilihin na ako na gusto ko, may pera na akong pangbili ng gusto ko. Hindi na kailangan mamroblema dahil syempre mayaman na ako nun. Hindi naman mahirap mangarap. Ang mahirap kapag pati ang mga simpleng pangangailangan kailangan mo ng pag-isipan. Araw-araw, may mga mamiling nag-a-adjust sa patuloy na pagtaas ng presyo. Ngunit hindi lamang sila ang naapektuhan. Pati ang mga maliliit na tindahang umaasang may papasok na kita sa bawat araw. Sapagkat sa bawat produktong nananatili sa estante, may kabuhayang hindi rin umaabante. Pinakamalaking tumataas ang presyo sa ngayon. Mga gatas, sinapay, ganun. So, paano nyo po nababalanse yung pagtaas ng gastos habang pinapanatili ang presyo ng inyong mga paninda? Ay di, konting tipid. Konting dagdag sa tubo para hindi malugi. Napapansin po ba ninyo ang mga pagtaas sa presyo ng mga bilihin? Paano po kayo naapektuhan nito? Opo, napapansin ko po ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na po ng mga nakaraang buwan nung tumaas ang gasolina. Lahat ng pagtaas ay nangangahulugan ng pag-unlad. May mga pagtaas na nag-iiwan ng mas maraming gutom kaysa pag-asa. Taas na tahimik na kumikitil ng mga pangarap. Hindi dahil kulang ang sipag, kundi dahil unti-unting nagiging luho ang pangunahing pangangailangan. At sa panahong ang bawat piso ay kailangan pag-isipan bago gastusin. At marahil, iyon ang pinakamabigat na halaga ng inflation. Sapagkat sa panahong ito, hindi lamang mga bilihin ang nagmamahal, mas mahal ang mabuhay.